Hello people! Another sourdough bread serye tayo. Parang I think isang linggo kaming walang sourdough bread. Pero nakagawa tayo ng bagel. At dahil na-miss natin si sourdough bread, tara gawa tayo. Parang sa isang linggo hindi pwedeng walang sourdough bread dito sa bahay. Bago tayo makagawa nito, kailangan natin magkaroon ng active sourdough starter. Ito yung sourdough starter na pinagkukunan natin ng mga discard for ating mga pancake, crepes, and mga iba pang mga tinapay. At para maging active yan, kailangan natin i-feed everyday kung kailangan natin mag-bake ng daily or 2 times or 3 times a week. Dito dahil kaon is life and tinapay is life, hindi pwedeng hindi tayo mag-feed daily. So, kailangan nating magdi-discard din daily. So, kaya tayo mayroong mga discard. Basta sa mga nagtatanong at nalilito, please panoorin nyo yung journey ko ng sourdough starter. Hanapin nyo lang sa aking mga uploads. And kung sa TikTok man kayo manood, nakalagay yan sa playlist para hindi kayo mahirapan. Kung sa Blue Up naman, isulat nyo doon sa search bar na sourdough starter journey and then idugtong nyo yung pangalan ko kusang lalabas na yun. Nahihirapan akong mag-reply isa-isa sa mga nag-PPM dahil paano daw gawin, paturo daw, pasend ng recipe, ganun yung gagawin nyo. Every time na meron kayong i-search sa aking mga upload, isulat nyo lang yung gusto nyong i-search doon and then idugtong nyo yung pangalan ko. Naparami na yung sinasabi ko. Dito na tayo sa ating sourdough bread for today. Una kong nilagay yung active starter na 200 grams. 720 grams ng water. Warm water yung nilagay ko dyan. And 1,040 grams ng all-purpose flour. Kung meron kayong bread flour, edi kayo na. Joke lang yun. Pero kung meron talaga kayong bread flour, mas maganda talaga. Pero mas mahal. Then, naglagay tayo ng 24 grams ng salt. O diba, 4 ingredients lang. Starter, water, flour, and salt. That's it. It's more healthier than our bread na nakasanayan na matamis. Lalo na pagkagamit tayo ng wheat flour. At ang mga benefits nito ay to improve digestivity, better blood sugar control, and enhance nutrients absorption. O diba? That because of long fermentation process, which good for the gut, and the sourdough acts as a prebiotic feeding. And it's also lower glycemic index compared to regular bread. After nalagay yung mga ingredients dyan, i-mix lang natin yan until maka-form tayo ng shaggy dough. So ngayon, ano naman yung shaggy dough? Shaggy means rough, lumpy, and uneven texture ng dough. Just make sure na wala ng dried flour dyan, na buo-buo. So ito na yung itsura ng shaggy dough sa mga magtatanong at sa mga nalilito. Basta wala ng dry dyan and wala ng buo-buo, okay na yun. Takpan natin and leave for 1 hour. After 1 hour, magsisimula tayo ng stretch and fold. Meron tayong water sa bowl dahil super sticky yung ating dough. Kailangan natin wet yung ating kamay dyan. Stretch up and then fold. In each set, gagawa tayo ng stretch and fold na 4 na beses. Like ganito, 4. Pang-4 yan. Yan, that's the last and the 4th. And this time, i-leave natin yun ng 30 minutes. And then, babalikan natin, continue lang natin yung ginawa natin. Pero bago ko tinakpan, gumawa muna ako ng saglitang coil folding dyan. That is coil folding. Pero kung prefer nyo na coil folding lahat, then let it be. Pwede din stretch and fold lahat or coil folding or mix kagaya ng ginawa ko. Nag-stretch and fold ako at the same time nag-coil folding ako and then leave for 30 minutes. Parang feeling ko mas nadadalian ako sa coil folding. Nagkakaroon agad siya ng tension and yung gluten niya nagre-react agad and nagwo-work. So, after ng 30 minutes, binalikan ko and yung ginawa ko dyan, coil folding na lang lahat. So, nagko-coil folding tayo, ganyan lang naman yan siya. Ihahang lang natin up and then i-fold. Very important tong stage na to dahil dito mag-activate or mag-work yung gluten ng ating flour. Basta after na mix yung flour ay mag-rest tayo ng 1 hour and then after 1 hour, gagawin natin yung stretch and fold na method for 2 hours. And 30 minutes each interval yun. So, ibig sabihin meron tayong 4 set na stretch and fold or coil folding, depende kung ano yung choice nyo sa dalawang yan. Meron tayong 4 na set na yun. So, 2 hours lahat dahil 30 minutes interval. Dito yung choice ko ay stretch and fold una and then nag-stretch and fold ng konti.
And then, the rest nun ay pinagpatuloy ko na yung stretch and fold method until matapos ko yung 4 set. And itong mga baking na to kahapon to, and meron kaming mga batang bisita, kaya siningit-singit ko lang. Kailangan para hindi tayo magkamali sa oras, magta-timer talaga tayo sa ating phones para hindi na tayo makaligtaan na, uy, meron pala akong naka-intay doon na kailangan stretch and fold, ganon. So, after lahat ng 4 set na stretch and fold, ilagay natin yan sa bowl na may takip or kung meron kayong cling wrap or kung ano pang takip nyo. And ililive natin yun ng 4 hours. Sa mga oras na to, mag-isa na lang ako sa bahay, alas 8 yan ng gabi kagabi. So after 4 hours of bulk fermentation, ito na yun siya, jiggly. Ito yung appearance ng dough, jiggly sa ibabaw, and then kung hahawakan nyo sa gilid, kusa yan siyang matatanggal, hindi yan siya didikit sa bowl. So, tama yung oras natin. Pag mag-overproof din yan siya, magdidikit yan sa bowl. So, ibig sabihin, overproof or kulang sa bulk fermentation. Kaya ganyan katagal yung ating bulk fermentation just because hinahayaan natin yung ating starter na mag-work dyan para maging maganda at maging masarap and healthy yung ating tinapay. So, yun yung kanyang rason. Isa tong pag-flip up ng bowl, kung kusa siyang matanggal, ibig sabihin, nasa tamang gawain ka or tama yung ginagawa mo or hindi ka nagkulang sa oras. Dahil kusa siyang natatanggal at hindi mo na kailangan tulungan yan, yung dough na matanggal sa bowl. And sticky yung ating dough, kailangan natin ng flour dyan. Mas maganda daw yung rice flour na idadash para hindi siya ma-absorb. Pero wala tayong rice flour. So, all-purpose yung gamit natin. Ito ay 2 loaves. Kung yung recipe, kung plano nyo ay isa lang na loaf yung gagawin nyo, ay hatiin nyo lang yung recipe lahat ng nilagay ko. So, 2 to para hindi bitin. Kasi 'di ba, hindi kaya biro magawa nito and madali lang naman siya pero super tagal ang fermentation kaya 2 na. Ang plano ko sa isa dyan, lalagyan ko sanang cheddar. Kaso lang yung cheddar ko nakalimutan kong ilabas sa freezer. So, matigas siya, kaya lahat ay plain lang. Pero okay lang naman yung plain. Pero gusto ko kasi this time sana ay maka-try ako ng may cheddar and jalapeno. Pero wala akong jalapeno, cheddar lang sana. Kaso nakalimutan ko pa talagang nilabas. So, plain lang lahat yung ginawa natin. Gusto ko ding i-try ang sugar, brown sugar and cinnamon dito. Pero nag-alanganin ako kasi yung mga amo ko hindi mahilig sa matamis sa tinapay. Kung may matamis man na sweet yung kakainin nila, cake na yun. So, itong final shape, very important to para maganda yung kinalabasan ng ating tinapay. Pero dahan-dahan lang din natin yung ipupush, itatak in para hindi mag-deflate yung mga bubbles na meron dyan sa sourdough bread lang talaga yung tutorial natin. Sobrang tagal, umabot ng 18 minutes to. Pagka-feel nyo na sticky yung inyong kamay, mag-dash ulit kayo ng flour. Tapos, para matak in siya and magkaroon siya ng tension sa loob, ipupush nyo ng slight and then ipupull. Ganon. Para magkaroon siya ng bilog na hindi siya masyadong malapad. Kumbaga siksik ba? Pero dahan-dahan lang din with talaga, tender care. Kasi pag napunit yung dough nyo dyan, ibig sabihin nasira yung gluten. And again, wala pa tayong baniton. Kaya gumamit ako ng bowl na enough para dyan sa ating dough. So, tinansya ko lang kung gaano kalaki yung ating sourdough para maghanap ako ng mga mapaglagyan. It's either basket or bowl kung mayroon kayo. Huwag naman yung masyadong malapad kasi malapad din yung dough. Sa paglagay naman sa bowl, yung pinaka-ibabaw kanina, yun yung ilagay natin sa ilalim. Para bukas, pag ibibake na natin, yung nasa ilalim dyan sa bowl na yan, yun yung magiging ibabaw. So smooth yung kanina, diba? Nasa ibabaw yun. Alam ko namang marami kayong nalilito dyan, pero ang daming tutorial, pwede kayong manood. Sa akin, bago ko to nagawa, bago ko talaga to nangyari or bago ako nakabake, ang dami kong mga oras na ginugol dito sa paghahanap, sa pakikinig, sa panonood ng mga tutorial. Basta ang dami-daming mga oras, ang daming mga araw na pinag-aralan ko talaga to, ang daming tutorial. Parang naghalo-halo na nga sa utak ko, pero pinaghalo ko na lang din sila lahat. Kaya ayun, marami din tayong napupulot sa paghahanap ng mga tutorial. Kung gusto, maraming paraan, pero kung ayaw, maraming dahilan. It takes a month
Then bago ko to nagawa dahil yung una kong inaral is yung sourdough starter. Hindi naman tayo makagawa ng sourdough bread kung wala tayong sourdough starter. So yung una kong inaral is sourdough starter. So yun pa lang, nag-aral tayo, nanonood tayo ng mga tutorial. Basta ang daming mga pages sa TikTok, sa Blue App, ang dami kong pinapanood. Marami kang makukuhang idea sa kanila. Buti na lang talaga ang dami ng nag-vlog ng mga cooking and baking dahil sa baking is life nga talaga natin dito and kaon is life, kaya ayun, maghanap talaga tayo ng dahilan, maghanap tayo ng paraan para makagawa tayo ng sariling atin. So ayan lang yung ginawa ko para ma-intact yung ating dono at hindi siya, kumbaga sa Bisaya pa, hindi malanay ba, hindi siya flatten, magkaroon siya ng texture or tension sa loob. Kaya kailangan natin ganyanin natin para at the same time, yung shape niya bilog na bilog, buo, and yung sa ibabaw makinis. Kasi yun yung magiging ibabaw natin bukas pag nabibake natin. Kasi paglagay natin yan sa bowl, yun yung magiging ilalim. So bukas i-flip up natin yan, yun na yung magiging ibabaw. Nakagawa na tayo ng black olives na inclusion nito or palaman or flavor. Yung alaga ko, nagustuhan niya din yung yung black olives. So next time naman yung cheddar yung gusto kong gawin sa isa. Pero pag gagawa ako niyan, sure ako na meron tayong plain din na gagawin para merong mga choices. Sa baguette naman, hinintay ko pa yung mga pina-order ko kay madam. Sana ay talaga binili niya dahil sabi niya naman okay. Pero hanggang ngayon hindi pa. Pero sa bagay yung Shein kasi, dahil sa Shein ko yun siya pina-order. Sa Shein kasi medyo matagal ngayon dahil nga 'di ba holiday, magpapasko, maraming mga customer kaya ang daming mga napending na mga orders. Kaya wait lang tayo. Then after niyan, i-cover lang natin. And then nilagyan ko pa yan siya ng plastic after ng pagbalot ng tela na yan. Nilagay ko sa fridge yan overnight. Pwede din yan 2 days or 2 nights nyong ilagay yan sa fridge. Kasi the more na ma-ferment yan siya sa loob ng fridge, the more na mas healthy yung ating bread. And this time, ito na yun kanina. Mga bandang alas 12, alauna ata to ng tanghali. So nagsimula na akong mag-bake dyan. Bago ko yan ilabas sa fridge, nakapreheat na yung ating oven ng 1 hour. Kasama yung mga lutuan. Yung mga baking pan na ginamit natin, nilagay natin sa ilalim ng oven and preheat natin yung oven ng 475 Fahrenheit. Naubusan ako ng parchment paper or baking paper kaya foil ang ginamit ko pero it's work naman. Dahil sa panay bake tayo, naubusan na tayo ng mga baking things dito. Ito ay gusto ko pa ding aralin tong pagka-flatten ng ating dough. Ayoko kasi ng ma-flat. Lahat naman siguro nang nagbe-bake ng sourdough bread, ayun ang flat. Bigla-bigla na lang siya mag-flatten pagka tanggal natin sa baniton or sa bowl. And lalo na pagka naglagay na tayo ng hiwa or yung score. Yung pinakamalaking hiwa dyan, ibig sabihin yan, kailangan yan kasi yun yung magbibigay ng another room para mag-expand yung ating dough. Yung mga maliliit na hiwa, yun lang yung for the decor. Pero importante yung malapad at mahabang hiwa dyan. Yan yung first na dough na ginawa natin, super flat yan. Pero maganda din naman yung pagkaluto, maganda naman yung texture niya, perfect naman yung lasa. Ang shape lang talaga ay nag-flat lang talaga siya. Naiinggit ako sa ibang bilog dahil gusto ko yung bilog. Pero in fairness, 100% maganda yung pagkaluto pagka yung loaf pan yung gagamitin natin. Maganda talaga yun. Pero gusto ko din naman yung bilog. Mas gusto ko tong bilog eh. Ang iba gusto yung loaf pan dahil madali lang yun siyang slice as sandwich. Pero ako kasi, 'di ba, yung tunay talaga na shape ng sourdough is yung pabilog. So gusto ko yung pabilog, kaya lang flatten nga siya. Itong huli, medyo maganda yung pagkagawa niya, maganda yung pagka-bake niya, hindi siya masyadong flat.
Yun lang yung una, yung pinakauna. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil nasobrahan ko din siya ng pagkahiwa. At ito yung first time na mag-open bake tayo. Open bake, ibig sabihin wala siyang takip, hindi natin ilagay sa loaf pan. Di ba yung mga huling gawa natin ay loaf pan yung gamit natin and tinakpan din natin ng another loaf pan na the same size. This time, ilalagay natin yan sa baking pan na open lang siya. Wala siyang takip. Gusto ko lang i-try yung open baking. Usually, binibake to sa Dutch oven. Kaso lang wala tayong Dutch oven kaya gumamit tayo ng loaf pan. And this time, gusto kong pabilog siya kaya mag-open baking tayo. So, yung mga maliliit siya na hiwa, yun nga yung for design lang. Pero yung pinaka mahabang hiwa dyan, yan yung importante. Yan yung nagbibigay ng another room to expand yung ating bread. Kung hindi natin gagawin yan, kusa yan siyang magbubuka ng kahit saan. So, wala siyang shape, wala siyang hindi pretty tingnan. And para matulungan siya, para magkaroon siya ng crunchy crust. So, nag-spray tayo dyan ng water. And sa ilalim niyan, another malaking baking pan yan na empty. Nilalagyan ko din yun ng tubig. And binake ko yun ng 45 minutes with water para ma-steam siya and makatulong yun na mag-crunchy or crispy yung ating crust. And after 45 minutes, tinanggal ko yung pan na may tubig. And binake ko siya ng 15 minutes. Yung iba gumagamit ng stone dyan, pero the same lang din naman yan. Or ice, pwede din ice. Yun yung dahilan kung bakit merong crunch yung ating crust. Then binake ko yan siya ng 15 minutes without water or steam. So ito na yung kanyang final look after 15 minutes na without steaming. So nag-brown na yan siya. Pero okay lang yan. How do you play? Taga-slice tayo dyan ng kalahati, ini-slice na natin kasi pag isi-serve ko yun sa mga amo, nilalagay ko kasi yan sa clean kitchen yung mga gawa kong tinapay. And pag isi-serve ko yan na buo, hindi na yan maitsura pagbalik ko sa kusina. Kinukuhanan lang nila yan ng hindi na ini-slice, kumbaga kukunin lang nila yan by hand. So, kailangan natin yan slice para hindi na rin sila mahirapan. Dahil, to be honest, yung ating sourdough, pagka sourdough talaga, mahirap talaga siyang i-slice. Lalo na pag wala tayong electric na slicer. So, kailangan i-slice natin. Yung mga amo, wala talaga yung kaarte-arte pagkakain ng tinapay. Kukurot-kurot lang yan sila. Kahit mga cake yan na isi-serve po sa kanila. Pag hindi yan isa-slice, kukurot-kurot lang yan sila. So, hanggang dito lang muna. Medyo mahaba yung ating vlog. Tara, matulog na tayo. Maraming salamat sa panonood and Merry Christmas sa inyong lahat.